Kabanata 11, Tin Vo the Turn. Si Zhao Kang ay tinamaan ng isa mula kay Ye Chen. Nabungi ang kanyang ngipin sa harap. At pagkatapos ay lumipad na parang ibon pabalik sa planeta ng kanyang tiyuhin. Magpadala ka ng mensahe kay Ye Chen. Sabihin mong mensahe ko ito. Na maaari siyang bumalik sa Zhengyang Sect. Sect Master. Isa lang siyang taong sira ang Dantian. Kahit na nasa human origin realm na siya ngayon. Pangkaraniwan lang ang kanyang kakayahan. Bakit natin siya kailangang pabalaykan? Hindi ko siya pinapahalagahan, kundi si Zhou na nasa likod niya. Espesyal na dinala ni Zhou si Ye Chen para sumali sa paligsahan. Siguradong hindi pangkaraniwan ang relasyon nila. Baka si Zhou pa nga ang tumulong sa kanya na ayusin ang nasirang Dantian. Kaya, sa pamamagitan ni Ye Chen, marahil ay mahihila natin si Zhou sa panig ng Zhengyang Sect. Ito ang tunay kong layunin. Hindi may kakaila, Sect Master. Tunay ngang malalim ang iyong pag-iisip. Samantala, si Zhao Kang ay bagbog sarado. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Iwinasiwas ng batang baka, Ye Chen, ang kanyang kamay. Nagpapakita ng pagwawalang bahala. Sa sandaling iyon, natakot na ang hayop na si Zhao Kang. Ito na ang huling pagkakataon. Kung mauulit pa ito, ibabalik na kita sa lupa. Lintik, hayop ka talaga. Ano ba ang pinagdaanan ng Ye Chen na ito? 3 buwan lang kaming hindi nagkita. Mula sa isang walang kwentang siraang Dantian ay naging isang nilalang na hindi maarak ang lalim. Marshal Uncle Ling NHI. Isang tasa ng alak para sa inyo. Sabi ni Situnan. At nagtanong pa, Marshal Uncle, bukas na ang Tri-Sect Tournament. Sa tingin ninyo, ilan sa Henggayu Sect ang makakapasok sa finals? Hindi ko alam kung ilan ang makakapasok sa finals. Pero isang bagay ang sigurado, ang mananalo ng unang pwesto ay tiyak na mapupunta sa Zhengyang Sect. Si Elder Pang ay nagsalita. Bakit hindi sa Henggayu Sect natin mapunta ang magandang bagay na iyan? Hey, mukhang nakatadhana na ang Henggayu Sect na laging nasa ilalim ng Zhengyang Sect. Walang araw na makakabangon. Kung sa bagay, iyon ay isang mysterious spirit body. Hindi may kukumpara. Nang marinig ito ni Situnan, napapikit siya. Si Elder Pang naman ay napabuga ng tubig sa katabi, na nakalimutan na ang pangalan. Siya, hindi ba si Ye Chen iyon? Master, nakabalik na ako. Ano ang ekspresyong iyan sa inyong mga mukha? Biglang lumundag si Chu Zuan, o Chu Ling, at niyakap ang batang baka. Mabuti naman at buhay ka pa. Akala ko patay ka na. Buhay pa ako. Hawakan mo. Bumagsak ang luha ni Chu Zuan sa kamay ni Ye Chen. Master, umiiyak ka ba para sa akin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chu Zuan, na parang nagbabalat ng sibuyas. Hinding-hindi, sabihin mo, buhay ka pa pala. Bakit hindi ka bumalik sa sekta? Hindi ka ba dapat paluin? Gusto ko sanang bumalik, pero, nagkamali ako. Naisip kong hindi dapat ako bumalik. Hindi pwede. Kailangan ko rin siyang sipain ng 2 beses. Pinag-alala niya si ate ng matagal. Napakasama talaga. Ito para sa hindi mo pagbalik kahit buhay ka pa. Ito para sa pag-aalala mo sa amin. Ito para sa hindi mo pagpapabalita na ligtas ka. Hindi mo pwedeng sipain dyan. Makalipas ang kalahating oras. Salamat, Master, Marshal Uncle, sa pagliligtas sa buhay kong ito. Kapatid, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ka nakatakas mula sa death zone? Mahabang kwento. Ganito ang sitwasyon noon. Bata, ang galing mo namang tumakas. Nakatakas ka pa rin sa ganoong sitwasyon. Ikaw ang pinakamalakas na human origin realm na nakilala ko. May potensyal ka, bata. Sige, ngayong nakabalik na si Ye Chen. Hindi na natin kailangang maghanap ng kapalit niya para sa Tri-Sect Tournament bukas. Si Senior Brother Ye Chen ay nagawang talunin si Chiyang. Kaya't ang lakas niya ay tiyak na mas mataas sa akin. Ako na lang ang bababa. Sumasang-ayon ako, sabi ni Li Ji. Napagdesisyonan na, kahit alam nating matatalo tayo. Kailangan nating ibigay ang lahat. Matalo man, dapat walang pagsisisi. Pagkatapos ng ilang sandali ng masayang tawanan, umalis na ang Sect Master at si Chu Zuan. Mamaya, aasikasuhin kita ulit. Nang marinig iyon, nanginig na naman sa takot ang batang baka. Halika, ipapakilala ko sa iyo ang ilang tao. Maliit na kapatid. Ang lokong iyon ay si Xian.
ang panganay na disipulo ng Sky Peak at ang ikasyam na core disciple ng Henggayu. Ang magandang babae doon ay si Yeroxu, ang panganay na disipulo ng Jade Heart Peak at ang ika-6 na core disciple ng Henggayu. Ito naman si Duan Yu, ang panganay na disipulo ng Heaven Spring Peak, ang ika-5 core disciple ng Henggayu. Ako, hindi na kailangang ipakilala, di ba? Tawagin mo na lang akong Brother Nan. Hindi na rin kailangang ipakilala si Yang Bin. Di ba? Ang ika-7 core disciple ng Henggayu. At si Nangong Yu ng Jade Spirit Peak. Maganda di ba? Siya ang ika-3 core disciple ng Henggayu. Marahil nakilala mo na si Senior Brother ni Feng, panganay na disipulo ng Sword Control Peak at pangalawang core disciple ng Henggayu. At ito, si Liu Yi, panganay na disipulo ng Profound Sky Peak, personal na disipulo ng Sect Master ng Henggayu. At siya rin ang nangungunang disipulo sa 9 na core disciples ng Henggayu Sect. Pagbati, Senior Brother Liu Yi, Junior Brother Ye, hindi na kailangang maging formal. Tawagin mo na lang akong Liu Yi, ang nangungunang core disciple, at personal na disipulo pa ng Sect Master. Mukhang hindi simple ang taong ito. Ilan kaya ang tsansa niyang manalo laban kay Jining Shuang? Halina, ngayong magkakakilala na tayo. Dapat tayong uminom ng alak at magsaya. Tara na, mga kapatid. Uminom tayo. Ye Chen, buhay ka pa. Yuer ba yan? Siyempre, buhay pa ako. Malubha ba ang sugat mo? Nakarecover na ba ang katawan mo? Naku po, sa sobrang tuwa niya. Hindi kaya nasabi na niya lahat ng nangyari sa alchemy furnace sa tiyuhin niya. Alam ng langit na akala ko mamamatay na ako noon kaya tiningnan ko ang buong katawan niya. Hindi ko talaga sinasadyang mambastos. Ye Chen, maliit na kaibigan. Nasabi na sa akin ni Yuer ang nangyari noon. Nasabi mo na rin sa kanila. Wala. Bakit? May tinatago ka pa ba sa akin? Paano nangyari iyon? Third uncle. Haha, sa kabuuan. Salamat sa pagligtas mo kay Yuer. Ang aming Shangguan clan ng East Yu ay may malaking utang na loob sa iyo. Kung may kailangan ka sa amin sa hinaharap, sabihin mo lang. Tiyak na gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Sige. Iyon pala ang nangyari. Haha. Ang Shangguan clan ng East Yu ay isang makapangyarihang angkan na kahit ang 3 sekta ay hindi basta-basta binabangga. Ang utang na loob nila ay hindi simple. Kung gayon, nagpapasalamat ako ng maaga, Senior Shangguan. Ang Shangguan clan namin ang dapat magpasalamat sa iyo. Moalang-galang na. May disipulo ba kayong nagngangalang Chenye? Sabi ni Senior Sister G. Taga-Henggayu Sect daw siya. At sabi niya, tiyak na darating siya sa Tri-Sect Tournament. Walang Chenye, pero mayroong nagngangalang Ye Chen. Ye Chen, bakit ka nandito? Hindi ba't pinalayas ka na ng iyong master sa bundok at hindi na pinapayagang bumalik? Bakit ganito? Haha, isa lang pala siyang takas na aso ng bahay. Tama. Dati akong disipulo ng Zhengyang Sect. Dahil sa isang misyon ng sekta, tinraidor ako at sinira ang aking dantian. Kaya itinuring akong basura at pinalayas. Mabuti na lang at may isang senior na tumulong sa akin kaya naging disipulo ulit ako ng Henggayu Sect. Nalungkot si Chu Zuan nang marinig ito. Ye Chen, gaano pa karaming bagay ang itinatago mo sa akin? Ang sigla naman dito, Senior Zug. Pagbati, Senior Zug. Hey. Lahat tayo ay matatanda na. Mahigit 100 taon na. Hindi na kailangang maging formal. Senior, ano po ang sadya ninyo rito ngayon? Nababagot ako mag-isa kaya naparito ako para makisaya. Hoy, bata, ang tagal nating hindi nagkita. Bakit parang pagod ka? Lasing lang ako. Ano, kilala ninyo si Ye Chen? Senior Zug. Siyempre, magkakilala kami. Ako ang nag-escort sa kanya papunta sa Zhengyang Sect. Lasing na ang batang ito. Dadalhin ko muna siya para magpahangin at mahimasmasan. Ano? Palem na. Senior Zug, saan ninyo na naman ako dadalhin? Hihi, sa pagkakataong ito, dadalhin kita sa isang napakagandang lugar. Magtiis ka lang sandali. Pinapabilis ko para maiwanan ang mga sumusunod sa atin. Saka tayo mag-usap. Matandang Hakluban. Gusto mo ba akong dalhin sa langit? Baliktad. Dadalhin kita sa impyerno. Nagsimula silang lumipad pababa sa isang kuweba. Nasaan ito? Sino ako? Narinig mo na ba ang tungkol sa local spirit vein? Local spirit vein.
Ang Zhengyang sect ay may local spirit vein. Ang local spirit vein ay ang esensya na namuo mula sa lupa sa loob ng daan-daang libong taon. Napakabihira nito. Naglalaman ito ng saganang spirit yuan. At kung maabsorb, ang epekto nito ay kamangha-mangha. Ito ay isang kayamanan na pinapangarap ng mga cultivators. Hindi nakapagtataka kung bakit nakakapagpalaki ng mga talento ang Zhengyang sect. May ganito palang kagandang lugar ang Zhengyang sect. Syempre hindi mo alam. Hihi. Dahil ito ay isang lihim na ipinagbabawal na lugar ng Zhengyang sect. Nang marinig iyon, natigilan ang batang baka. Ang kaluluwa niya'y nabalisa. Ang spirit vein na iyan. Kayo na lang po ang pumunta. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa mga taga-Zhengyang sect. Paalam na. Hey, kung ganyan ang sasabihin mo. Sisiga ako at tatawag ng tao. Mabilis naman akong tumakbo. Walang makakahuli sa akin. Lintik na matandang ito. Nang iintriga at naglalagay ng patibong sa akin. Pero kung susunod ka sa akin ng maayos, sisiguraduhin kong makaka-absorb ka ng local spirit vein na ito hanggang sa magsawa ka. Sa pagkakataong ito, ang pag-breakthrough sa human origin realm ay hindi imposible. Nang marinig iyon, ang tenga ni Ye Chen ay lumaki na parang kay Zhu Baji. Sige. Ang misyon natin sa biyaheng ito ay simple lang. Gamitin mo lang ang iyong true fire para sirain ang selyo sa malaking pinto. Ano? Magtutulungan ba tayo? Matanda, sigurado ka bang hindi tayo matutuklasan ng mga taga-Zhengyang sect? Huwag kang mag-alala. Sumunod ka kay Lolo. Sisiguraduhin kong ligtas ka. Ito ang 2 Heaven Concealing Spirit Talismans na binili ko sa malaking halaga. Idikit mo ito sa katawan mo. Kahit nasa loob tayo, walang makakatuklas sa atin. Diretso lang tayo pasulong. Kahit ang ilang mga formation ay hindi tayo makikilala. Ano ang ikinababahala mo? Napaisip si Ye Chen. May tao sa unahan. Anong kinakabahan mo? Hindi ba't nandito ako? Kalma lang. Bata. Lumapit sila sa 2 bantay. Binigyan ang bawat isa ng regalo. Selyuhan ninyo ulit ito para sa akin. 2 anteng-anteng ang lumipad patungo sa 2 lalaki. Ang spirit talisman na ito ay mukhang maganda gamitin. Magkano ang isa? Isang 9 Revolutions Body Binding Curse. Mahigit 1,000,000 spirit stones. Sa pagkakataong ito, naubos na ang lahat ng ipon ko. Lintik, mahigit 1,000,000. Gaano ba kahalaga ang spirit vein na iyan para gastusan mo ng ganito kalaki para lang magnakaw? Gusto mong malaman? Gamitin mo ang true fire para tunawin ang shoal character sa batong pinto. Makakapasok ka at masusubukan mo mismo. Sige, pagbukas ng pinto. Napag-usapan na natin na hati tayo. Ang dami mong sinasabi. Pagpasok natin, kahit gaano karami ang kunin mo. Bahala ka. Sa ngayon, kailangan nating magmadali. Kalahating oras lang ang meron tayo. Naku po, isang black hole. Mabuti na lang. Muntik ko nang matawag ang mga taga-Zhengyang sect. Tara na. Kunin na natin ang kayamanan. Tara na, Lolo Zub. Sa loob ay may mga yelong kumikinang ng mahiwaga. Tunay ng Great Earth Spirit Vein. Tama ang hinala ko. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Simulan na nating hukayin ang Spirit Vein. Pagdating pa lang, itinulak ng matanda si Ye Chen gamit ang paa. Lintik ka, matanda. Napasubsob ang batang baka sa lupa. Ang Spirit Vein na ito ay hindi pwedeng basta-bastang sirain. Kung hindi, baka gumuho ang buong Spirit Vein. Kapag nangyari iyon, madyay gising ang gubat. Kung gayon, anong gagawin natin? Gumamit ng sisidlan para kolektahin ang Great Earth Essence na lumalabas mula sa Spirit Vein. Pareho lang din ang epekto. Sa ngayon, mayroon tayong isang insenso na oras. Sa maikling panahong ito, gawin natin ang lahat para makakolekta ng mas marami hanggat maaari. Maliit na kalabasa, sumama ka na rin. 2 kayamanan ng maglolo ang sumisipsip ng Spirit Vein. Sabi ko na nga ba? Ang maliit na kalabasa mo ay hindi masama. Ito ay ipinahiram sa akin ng isang senior mula sa Sky Profound Sect. Kailangan ko pa itong ibalik sa kanya. HMPH. Mukhang ang paggamit ng dami ang paraan para manalo dito. Ako rin. Sasali ako. Kung anong pwedeng sisidlan. Pupunuin ko lahat. Sip-sip. Sip-sip. Matanda. Bakit ka gumastos ng ganito kalaki para makapasok dito? Para lang ba sumipsip ng kaunting essence na ito? Sulit ba? Hihi. Hindi mo naiintindihan.
Ang essence dito ay hindi kasing simple ng itsura nito. Ang essence na ito ay ang pinakadalisay na Great Earth Essence. Ang pagsipsip nito ay hindi lang nakakapagpataas ng cultivation, kundi malaki rin ang tulong sa paggamit ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa madaling salita, naubos na ang pera. Pwede namang kitain ulit, pero kapag natagpuan na ang bagay na ito, hindi pwedeng palampasin. Naiintindihan ko na. Matanda. Ano ba yan? Ang bilis naman maubos ng oras. Grabe, nahihilo na ako sa kasisipsip. Ang sarap talaga. Sapat na ito. Kahit maganda ang Great Earth Essence, mas mahalaga pa ring protektahan ang munting buhay natin at tumakas. Sige na, takas na tayo. Bata, may hindi magandang nangyayari. Bakit? Matanda, may pumasok dito. At hindi lang isa. Mga taga-Jengyang sect ba? Kung gayon, anong gagawin natin? Kung lalabas tayo ngayon, tiyak na magkakaharap tayo. Ako ang aakit sa kanila. Samantalahin mo ang pagkakataon para tumakas. Sige. Oo nga pala. Ang Heaven Concealing Spirit Talisman ay may limitasyon. Pinakamatagal na lang ay tatagal pa ito ng 14 na oras. Sa panahong iyon, mananatili ka sa nakatagong estado. Ibig sabihin, pagkaalis ko, kailangan mong makatakas sa loob ng panahong iyon. Kung gayon, gumamit ka pa ng 2 Heaven Concealing Spirit Talismans. Hindi ba't ayos na? Akala mo ba ang Heaven Concealing Spirit Talisman ay parang kangkong lang? Mas mahal pa ang Heaven Concealing Spirit Talisman kaysa sa 9 Revolutions Body Binding Curse. Nang marinig iyon, natulala rin ang batang baka. Anong ginagawa mo? Ikaw ang dapat maglabas sa akin. Kung makukulong ako dito, kahit 100 buhay pa ang meron ako. Hindi sapat para mamatay. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng matanda? Kung dadalhin kita, tiyak na matutuklasan tayo ng iba. Tansyahin mo lang ang oras at lumabas ka. Sikaping huwag gumawa ng masyadong ingay. Kung mas tahimik, mas epektibo ang Heaven Concealing Spirit Talisman. Malapit na akong mamatay dahil sa patibong mo. Nagsimulang sumugod palabas ang matanda. Sino yan? Tumigil ka. Hihi. Bobo lang ang titigil. Lola mo. Matandang iyon. Kung mahuhuli ka rito, hindi ka patatawarin ni Langoy. Hindi pa nakakalabas. Halos lumuwa na ang mata ng batang baka. Si Cheng Kun. Lagot na ako ngayon. Langit na makapangyarihan. Lupa na makapangyarihan. Lolo Zub. Sana hindi ako dalhin ng Heaven Concealing Spirit Talisman sa kamatayan tulad mo. Tahimik ang batang baka. Parang estudyanteng tinawag ng teacher para mag-recite. Whoosh! Ano ba yan? Tinakot mo ako. Mukhang may silbi pa rin pala itong punit na talisman. Isang salita, tagumpay o kabiguan. Malapit na ang oras. Sa sandaling iyon, mas maraming tao pa ang dumating. Nahuli na ba? Sect Master. Masyadong mabilis siya. Nakatakas na palabas ng Jengyang sect. Whoosh! Alam niyo ba kung sino? Nakatago po siya kaya hindi namin nakita. Hindi nakita. Siguradong kasenlakas siya ng ating ancestor. Kung hindi siya makakatakas sa ating palibot. Hindi kaya si Zogyu. Hindi rin malayong posibilidad iyon. Hindi ako naniniwalang hindi natin mahahanap ang bakas. Imbestigahan ninyo si Zogyu. Tingnan kung nasa Jengyang sect pa. Tingnan din kung sino sa 2 sekta ang wala. Kung sino man ang wala, tiyak na hindi makakatakas sa suspecha. Sa bagay na ito, gusto kong makita kung sino ang ganoon kalakas ang loob. Kayo, bantayan ninyo rito. Ayusin ninyo ang selyo sa batong pinto. Opo, Sect Master. Isinara ang pinto ng kuweba. At nagtipon ng lahat para selyuhan ito. Ano ba yan? Naselyo ako sa loob. Patay na ako ngayon. Utos ng Sect Master. Suriing mabuti ang lahat sa paligid. Mahigit 100 milya mula sa Jengyang sect. Lahat ng dadaan dito. Suriing mabuti ang katawan. Tunay ngang matapang. Nang ahas pang gumawa ng gulo sa teritoryo ng Jengyang sect. Sect Master Cheng. Sino ang gumawa nito? Hindi pa alam sa ngayon. Pero naglagay na ako ng bitag. Kahit sino pa siya. Miyembro man ng ating sekta o bisitang dumalo sa paligsahan. Lahat ay sakop ng imbestigasyon. Kapag nahanap na ang salarin, kahit sino pa siya, babalatan ko siya ng buhay. Bumalik tayo sa loob ng kuweba. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Tiyak na pupunta ang mga taga-Jengyang sect sa Moon Gazing Pavilion para mag-inspeksyon. Kapag nalaman nilang wala ako roon,
Tiyak na magkakaproblema. Takpan ko na lang kaya ang mukha ko at sumugod palabas. Ano ba yan? May 4 na Emptiness Realm experts na nagbabantay sa labas. Sa pagkakataong ito, mamamatay na talaga ako rito. Ano ang ingay na iyon? Narinig ko na naman. Noong nasa Henggaeyu sect ako, narinig ko na rin ang ganitong ungol ng dragon. Naalala ang nakaraan. Sinabi ni Zion, nabibingi ka lang. Si Xiong-er ay tumawa rin. Anong ungol? Akala ko lang noon ay nagkakaroon ako ng ilusyon. Ngayon, gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ilusyon lang ba o may totoong dragon na umuungol. Natakot ang batang baka. Iyon, ano iyon? Ang nilalang na ito, ang laki. Bakit siya nakakulong sa ilalim ng Great Earth Spirit Stone? 6 Paths Immortal Will Eye. Paano ka nagkaroon ng 6 Paths Immortal Will Eye? Si Ye Chen ay nag-aatubili. Ayaw magsalita. Pwede mong hindi sabihin. Naramdaman ko lang na maraming kakaiba sa iyo. Sa hinaharap, ang iyong mga tagumpay ay tiyak na walang hangganan. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Ano sa tingin mo? O, anong klaseng kasunduan? Sa ngayon, gusto mong makalabas, di ba? Matutulungan kitang makalabas ng ligtas mula sa kuwebang ito. Kaya, ano ang gusto mong gawin ko? Tulungan mo akong sirain ang selyong ito. Ang laking nilalang na ito. Kahit kaluluwa lang. Tiyak na nakakatakot. Isang araw, kapag nasira ang selyo, langit lang ang nakakaalam kung anong gulo ang idudulot nito. Ang kasunduan ay ayos lang. Pero kailangan ko munang malaman kung sino ka at bakit ka naselyo rito. Ako ang Ancient Ancestral Dragon. Ancient Ancestral Dragon. Sa sinaunang panahon, masasabing ang Ancient Ancestral Dragon ang ninuno ng Dragon Clan. Napakalakas ng kanilang lahi. Minsang naging dominanti sa sinaunang panahon. Ang pinakamataas na pinuno ng mundong ito. Ngunit pagkatapos ng sinaunang panahon, ang nakakatakot na lahi na ito ay naglaho na lang. Walang bakas. Ang naiwan lang sa mundo ay ang kanilang mga alamat. At walang sino man ang nakakita pa ng Ancient Ancestral Dragon. Whoosh! Hindi ko akalain na mayroon talagang Ancient Ancestral Dragon sa mundong ito. Kahit anyong kaluluwa lang ng dragon. Isa pa rin siyang pinuno ng mundong ito. Chaos Era, Desolate Ancient Era, Primeval Ancient Era, Remote Ancient Era, at High Ancient Era, hindi bababa sa ilang daang libong taon na. Ang mga nilalang ng sinaunang panahon ay matagal nang naubos. Paano ka nabuhay ng ilang daang libong taon? Isa lang akong piraso ng kaluluwa ng Ancient Ancestral Dragon. Ang tunay kong katawan ay matagal nang naglaho sa sinaunang panahon. Ang piraso ng kaluluwa, sa paglipas ng walang katapusang taon, ay unti-unting nakabuo ng kamalayan. Iyon ang kasalukuyan kong anyo. Kung ganyan ang sinasabi mo, medyo matatanggap ko pa. Kung hindi, ang katotohanang may isang nilalang na nabuhay ng ilang daang libong taon ay babaliktad sa kaalaman ng buong mundo. Maaari na ba tayong magkasundo? Hindi pa. Ano pa ang gusto mo? Ang pasensya ko ay may hangganan. May isa pa akong huling tanong. Bakit ka nakakulong sa ilalim ng lupa ng Zhengyang Sect? 3,000 taon na ang nakalilipas. Nang magising ang aking kamalayan, nakatagpo ako ng isang sikim na human cultivator. Pinutol niya ang aking humihinang kaluluwa ng dragon sa 3 bahagi, at isinelyo ang bawat isa sa katawan ng kanyang mga disipulo. Ako ang isa sa 3 bahaging iyon. Sila rin ang mga tagapagtatag ng 3 sekta na sinasabi ninyo. Si Zuan Chen. Zuan Chen. Ang tagapagtatag. Noon, itinatag ni Zuan Chen ang Zuan Sect, ang nangungunang sekta sa Great Chu. Sa ilalim niya ay may 3 dakilang disipulo, Yu-ji, Guanglong, at Yun Qiyu. Ang 3 sekta ngayon ay dating kabilang sa Zuan Sect ng Great Chu. Pagkamatay ni Zuan Chen, ipinagpatuloy ng kanyang 3 disipulo ang pamana. Nagpatuloy sa bawat henerasyon, walang katapusan, ngunit hindi alam kung bakit. 2,000 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng panloob na alitan sa Zuan Sect ng Great Chu, na nagdulot ng malaking kapahamakan. At ang kasalukuyang Bloodfiend Sect na dominanti sa hilaga ng Great Chu ay nagsimula noon. Hanggang 1,000 taon na ang nakalilipas. Natapos ang panloob na alitan ng Zuan Sect ng Great Chu. Ngunit ang Zuan Sect ay pangalan na lang ang natira. Hindi na maibabalik ang dating kasikatan. Pagkatapos noon, ang mga angka ng panganay na disipulo ni Zuan Tian, si Yu Ji, ang nagtatag ng Zhengyang Sect.
Ang mga angkan ng pangalawang disipulo. Si Guanglong, ang nagtatag ng Qindian sect. Ang mga angkan ng pangatlong disipulo. Si Yun Qiu, ang nagtatag ng Henggayu sect. Kaya nabuo ang tatlong sekta. Alam ko lang ang pinagmulan ng tatlong sekta. Pero hindi ko alam na may ganito palang lihim na paghihirap ang isang ancient dragon soul. Noon, nang magkagulo ang demonyong dragon sa Great Chu. Isang hiwa mula kay Zuan Chen, hindi kaya iyon ang ancient dragon soul. Sinabi mong hinati ni Zuan Chen ang ancient dragon soul sa tatlong bahagi at isinilid sa katawan ng tatlong dakilang disipulo. Kung gayon, ang ungol ng dragon na narinig ko noon sa likod ng tarangkahan ng Henggayu sect ay mula rin sa isang ancient dragon soul. HMPH. Ngayon alam mo na kung gaano kasakim ang inyong mga human cultivators. Kung sakim man o hindi ko alam. Hindi naman ako pwedeng maniwala lang sa isang panig. At saka, ang kasaysayang alam ko ay medyo iba sa sinasabi mo. Noon, kayo ang unang naghasik ng gulo sa Great Chu kaya kumilos si Zuan Chen para patayin ka. Ang kasaysayan ay laging isinusulat ng mga nananalo. Hindi mo pa ba iyan alam? TSK. Magkasundo na tayo. Sinabi mong may lalabas mo ako ng ligtas. Kahit na selyo ako, may kakayahan pa rin akong ilabas ka ng ligtas. Kung kasunduan ito, ililigtas kita, at tutulungan mo rin akong makatakas sa panganib. Ganyan ka kalakas pero hindi mo masira ang selyo. Paanong magagawa iyon ng isang human origin realm na tulad ko? Dahil hindi pwede ngayon, hindi ibig sabihin na hindi rin pwede sa hinaharap. Nakikita kong hindi ka pangkaraniwan. Kung bibigyan ka ng sapat na panahon, isang araw, tiyak na magiging isang taong may kapangyarihang tumawid sa kalangitan. Ang ibig mong sabihin, ilalabas mo muna ako, at kapag lumakas na ako sa hinaharap, babalik ako para iligtas ka. Kung hindi, sa kasalukuyan mong cultivation, matutulungan mo ba akong sirain ang selyo? Sigurado ka bang babalik ako para iligtas ka? Haha, sigurado. Habarin mo ang damit mo at tingnan mo ang dibdib mo. Ano ba to? May marka ng ancient dragon soul sa dibdib ng batang baka. Anong ginawa mo sa akin? Umiiyak na humawak sa ulo ang batang baka. Iyan ay isang sumpa, isang forbidden curse ng ancient dragon soul clan. Kung ipagkakanulo mo ang ating sumpaan, tiyak na mapapahamak ang iyong kaluluwa sa libu-libong kapighatian. Grabe, ang sama. Sa pakikitungo sa mga tusong human na tulad ninyo. Natural lang na mag-ingat, pero, kung matutulungan mo akong makawala sa selyo sa loob ng 10 taon, ang sumpang iyan ay natural na mawawala. Paano kung pagkatapos ng 10 taon ay wala pa rin akong paraan para tulungan kang makalabas? Sa panahong iyon, ang sumpa sa iyong katawan ay magkakatotoo. At tiyak na maglalaho ang iyong kaluluwa. At saka, huwag mong isiping sirain ang sumpang iyan. Dahil sa buong mundo, tanging ako, ang ancient ancestral dragon, ang makakaalis ng sumpang iyan. Ang ibig mong sabihin, wala na akong ibang pagpipilian. Sa totoo lang, ayaw ko ng ganitong pakiramdam na pinipilit ng iba. Bata, ang forbidden art ng Six Paths Immortal Will ay hindi epektibo sa lahat. Ikaw, paano mo nalaman ang iniisip ko? Ako ang ancient ancestral dragon. Ang pinakamataas na lahi noong sinaunang panahon. Kahit isa na lang akong piraso ng kaluluwa ngayon, madali ko pa ring makita ang iyong iniisip. Kung hindi ka pa rin susunod, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Sige na, tinatanggap ko ang kasunduang ito. Ilabas mo na ako agad. Ayoko nang magtagal pa rito kahit isang saglit. Sigurado ka bang gusto mo nang umalis ngayon? Ang pag-cultivate dito ng isang araw ay katumbas na ng isang buwan mong pag-cultivate sa labas. At maaari mo pang maramdaman ang spirit power ng langit at lupa. Siyempre, naiintindihan ko ang prinsipyong iyan. Pero kung hindi pa ako aalis, magkakagulo na talaga sa labas. Ganito na lang, mag-iwan ka ng isang clone dito para sumipsip ng Great Earth Essence. Tapos ipasa ng clone ng essence sa iyo sa labas. Hindi ba't 2 ibon sa isang bato yun? Ano ba yan? Ikaw talaga ang tuktok ng karunungan. Halika, turuan mo ako kung paano gumawa ng clone. Oh, sigurado ka bang alam ko ang ganyang secret art ng pag-clone? Ikaw ang ancient ancestral dragon. Anong bagay ang hindi mo alam? Gusto kong lumakas ng mas mabilis hanggat maaari, para mas maaga rin kitang mailigtas.
Ito ay para sa kapakanan nating dalawa. Mabuti. Mukhang hindi ako nagkamali ng pinili. Itinuro ng Ancient Ancestral Dragon ang noo ni Ye Chen. Pumikit ang binata, at pagkatapos ay nag-clone sa maraming anyo. Saan ba talaga galing ang human origin realm na ito? Paano siya nagkaroon ng 6 Paths Immortal Will Eye, 9 Heavens Immortal Fire, Demon Clan Bloodline, at Heavenly Thunder Emperor's Mark? Ang alinman sa mga ito ay mga banal na bagay na hinihintay lang ng karaniwang tao na makatagpo. Hindi basta-basta makukuha. Bumalik sa Moongazing Pavilion. Senior brother, sa tingin mo, sino ang misteryosong expert na nanggulo sa Zhengyang sect? Ang cultivation ng taong iyon ay nasa quasi-heaven realm. Ang may ganyang cultivation sa Great Chu ay iilan lang, ang ancestor ng Qindian sect. Isang expert mula sa Bloodfiend Hall. O baka ang ancestor ng ating Henggayu sect. Sa tingin ko, si Zogyu iyon. Kahit senior siya, ang paraan niya ng pagkilos ay laging lampas sa inaasahan ng lahat. Kung nasaan siya, tiyak na may gulo. Sa ngayon, mukhang si Zogyu nga ang pinakasuspetsyado. Patay na. Hindi ba't dinala ni Lolo Zogyu si Ye Chen? Habang nag-uusap, 3 taga-Zhengyang sect ang dumating. Hindi namin alam kung ano ang sadya ninyong 3 Taoist friends sa pagdating dito sa kalaliman ng gabi. Paumanhin. Inutusan kaming pumunta sa Moongazing Pavilion para maghanap ng kaina-hinalang tao na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Zhengyang sect. Ano ang ibig mong sabihin? Ipinapalagay ba ng inyong sekta na taga-Henggayu sect ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar? Hindi rin malayong posibilidad iyon. Kaya kailangan naming suriin ng maigi para malinis ang pangalan ng inyong sekta. Kung pagkatapos ng pagsusuri ay mapatunayang nagkamali kami, tiyak na yuyuko ako at hihingi ng tawad sa inyo. Nakakatawa, ang Zhengyang sect ninyo ay masyado kaming inaapi. Hey, ang Henggayu namin ay laging handang managot. Sige, suriin ninyo. Kung hindi, iisipin pa ninyong may itinatago kami. Si Sect Master Yang pa rin ang nakakaunawa. Sect Master Yang, bakit hindi ko nakikita si Ye Chen ng inyong sekta? Great Void Clone Technique. Whoosh, mukhang hindi masama. Kahit ang cultivation ay nasa Qi Condensation 3rd layer lang. Subukan natin ngayon. Ang clone ni Ye Chen ay pumunta sa Spirit Vein. At pagkatapos ay sumipsip at nag-cultivate. Tunay ngang hindi masama. Sa hinaharap, kung makikipaglaban ako at masyadong malaki ang nagastos na enerhiya, maaari akong sumipsip ng suplemento mula sa Earth Spirit Vein sa pamamagitan ng clone. Wala itong pinagkaiba sa direktang pagsipsip ko sa Earth Spirit Vein. Oo nga pala, kung iiwan ko ang clone dito at matuklasan ng mga taga-Zhengyang sect, anong gagawin ko? Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi mapapahamak ang clone mo. Ang galing, kung ganyan ang sinasabi mo. Panatag na ako, mag-clone pa ako ng 2. Para saan pa yan? Anak nang, ang bilis ng 9 na clone sa pagsipsip ng Great Earth Essence ay 9 na beses na mas mabilis kaysa sa isang clone. HMM. Oo. 9 na tao. Ang sarap talaga. Magdagdag pa ng 2. Hindi ba't mas perpekto pa? Haha, Great Void Clone. Tama na. Anak nang, huwag kang masyadong sekim. Ang pagprotekta sa 9 mong clone ay sukdulan na ng kaya ko. Kung dadagdagan pa, wala na akong magagawa. Nasa selyadong estado pa rin ako. Kung sa bagay, hihi, medyo sekim nga. Isang black hole ang nabuksan. Sa wakas, nakalabas na ang batang baka. Ito siguro ang Zhengyang sect. No, may hindi magandang nangyayari. Ye Chen, nang ahas ka pang bumalik dito. Ang matandang iyon. Walang ebidensya pero inaakusahan na agad ang disipulo ko. Minamaliit ba niya ako? HMPH. Kung gayon, gusto kong makita kung ano pa ang idadahilan niya. Hindi mo na kailangang maging ganyan ka weirdo. Siyempre, bibigyan ka namin ng malinaw na sagot. Ye Chen, hindi ba't dinala ka ni Senior Zog? Bakit ka nandito? Oh, sabi niya may gagawin siya tapos bigla na lang siyang nawala. Iniwan ako rito. Kung umalis na si Zogyu, bakit hindi ka pa bumabalik sa Moongazing Pavilion? Dahil nanunood ako ng mga bituin. Nang marinig iyon, nanindig ang balahibo ng lahat. Master, ano ba talaga ang nangyayari? May magnanakaw na pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Kaya lahat ay naghahanap ng magnanakaw. Hindi ba't lahat ng nandito ay posibleng magnanakaw? Kaya iniisip nilang may kinalaman ka rin. Ano ba yan?
Elder Wu, may ipinagbabawal na lugar pala ang Zhengyang Sect. Noong nasa Zhengyang Sect ako, bakit hindi ko kailanman narinig iyon? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mong katayuan? Anong karapatan mong malaman? Whoosh! Tama nga, hindi na natin pag-uusapan kung may karapatan ako o wala. Ang ipinagbabawal na lugar ay tiyak na mahigpit ang depensa. Di ba? Ang isang human origin realm na tulad ko. Makakapasok ba? At saka, kahit makapasok pa ako, mangangahas ba akong pumasok doon? Hindi pa sira ang ulo ko. Tama na, magsabi ka ng totoo. Ano ang layunin mo rito? TSK. TSK. Lumubog na ang araw sa kanluran. Nawala na ang hamog. Ang buwan ay nasa itaas. Ang bisita'y hindi makatulog. Ang tanawin dito ay napakaganda. Napakaangkop para sa isang binatang tulad ko na manood ng mga bituin. Nanunood ng mga bituin. Sino ang niloloko mo? Elder Wu. Ang sinasabi ni Ye Chen ay hindi naman walang katwiran. Kahit saan ang ipinagbabawal na lugar ay hindi niya alam. Paano siya makakapasok? At saka, isa lang siyang human origin realm. Paanong makakalusot sa mahigpit na depensa ng ipinagbabawal na lugar ng mag-isa? Si Ye Chen nga ay hindi makakapasok sa ipinagbabawal na lugar ng mag-isa. Pero kung si Zhugyu ang nagdala sa kanya, hindi rin imposible. Elder Wu, ang mga salita ay dapat may ebidensya. Basta mo na lang siyang hinuhusgahan na may kinalaman sa nangyari. Hindi ba't masyadong parang bata iyon? Gusto mo ng ebidensya? Pahintulutan mo akong dalhin si Ye Chen para imbestigahan. Natural na magkakaroon ng ebidensya. Kalokohan. Si Ye Chen ay disipulo ng Henggayu Sect. Ang dapat magdisiplina sa kanya ay natural na ang kanyang sekta. Anong karapatan mong imbestigahan siya? O sadyang hindi mo talaga inilalagay sa mata ang Henggayu Sect namin? Nagsalita rin si Elder Dao Zuan. Hey, bibigyan kita ng isang mungkahi. Kung sinasabi mong si Zhugyu ang nagdala kay Ye Chen sa ipinagbabawal na lugar, hanapin mo si Zhugyu at tanungin. Hindi ba't malilinawan ang katotohanan? Nang marinig iyon ni Elder Cheng Kun, natahimik din siya. Kung mahahanap ko si Zhugyu, kailangan ko pa bang magsayang ng laway sa inyo rito? Elder Wu, nahanap na si Zhugyu. Nahanap na. Nasaan siya? Nakahiga siya sa maliit na bundok sa tapat. Nanunood ng mga bituin. Gitnang gabi, nanunood ka ng bituin. Siya rin nanunood ng bituin. Isa-isa kayong sobrang walang magawa kaya pumunta sa Zhengyang Sect para manood ng bituin. Pumunta ka at ipaalam sa Sect Master. Gusto kong makita kung ano pa ang idadahilan ni Zhugyu. Tayo rin. Bumalik na tayo. Tara na. Punyeta. Busog na ba kayo kaya pinaghihinalaan ninyo akong nagnakaw? May ebidensya ba kayo? Pinipilit ninyo akong magalit. Pagbukas pa lang ng pinto, itinulak ang batang baka kaya napasubsob. Ye Chen, sa tingin ko, nagiging magaling ka na yata nitong mga nakaraang araw. Talaga, nagtataka na nga ako. Array, talagang nanunood lang ako ng bituin para maglabas ng sama ng loob. Ang mga salitang iyan, sa bata mo na lang sabihin. Magsabi ka ng totoo. Si Zhugyu ba ang nagdala sa iyo sa ipinagbabawal na lugar ng Zhengyang Sect? Nagtataka na nga ako. Nanunood siya ng bituin. Ikaw rin nanunood ng bituin. Ganoon ba kaganda ang mga bituin sa langit? Ha, bata, nasa Zhengyang Sect ka. Maging maayos ka para sa akin. Kung hindi, hindi rin kita mapoprotektahan. Malinaw na po. At saka, gaano karaming lihim ang itinatago mo sa akin? Bakit hindi mo masabi sa akin na dati ka palang disipulo ng Zhengyang Sect? Hindi naman iyon isang maluwalhating bagay. Kaya, sige na, okay lang. Tapos na iyon. Tingnan mo, inayos ko na para sa iyo ang puppet na si Zizuan na ito. Hihi, salamat, Master. Napakabuti ninyo sa akin. Master, bukas na ang Tri-Sect Tournament. Magpahinga ka ng mabuti. At saka, sa susunod, huwag mo nang pag-alalahin si Master ng ganito. Ha, alam ko, hinding-hindi ko nahahayaang umiyak si Master dahil sa akin. Kayong mga palamunin, hindi ninyo man lang mabantayan ang ipinagbabawal na lugar. Hindi ninyo rin mahuli ang tumakas. Ano pa ang silbi ninyo? Senior brother, sa tingin ko, tiyak na may kinalaman dito si Zhugyu. HMPH, bukod sa kanya, sino pa ba ang may ganyang kalakasang loob? Siya lang ang nangangahas na gumawa ng gulo sa Zhengyang Sect ko. Dapat siyang magpasalamat na hindi natin siya nahulihan ng ebidensya.
Kung hindi, tiyak na ililibing ko siya sa Jengyang sect. Kung gayon, paano naman ang Yechen na iyon ng Henggayu sect? Kailangan ba siyang dalhin para tanungin? Tiyak na may kinalaman siya rito. Isa lang siyang utusan. Dinala siya ni Zugyu roon marahil para lang isama ang Henggayu sect. Mabuti na lang at hindi nasira ang Earth Spirit Vein at ang Ancient Dragon Soul. Kung hindi, malaking problema. Malapit nang magsimula ang paligsahan. Kahit alam kong matatalo, puno pa rin ako ng sigasig at optimismo. Bihira ang katulad mo. Kahit ano paman, ibigay mo lang ang lahat. Si Liuyi ay umuubo na parang matandang malapit nang mawalan ng ulirat. Senior Brother Liu, mukhang masama ang pakiramdam mo. Ubo. Dahil sa cultivation technique na lumampas sa itinakdang bilang kaya. Ubo. Lumang sakit lang ang umatake. Kailangang gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ganito, Senior Brother. Ang kalagayan ni Year. Paano na? Ang sugat niya, lahat ng naisip kong paraan ay nagamit ko na, pero hindi ko pa rin siya mapagaling. Sa kasalukuyan niyang kalagayan, kahit 60% ng kanyang lakas ay mahirap niyang mailabas. Bumantong hininga si Dao Zuan, ang nangungunang core disciple ng Henggayu. Hindi man lang mailabas ang 60% ng kanyang karaniwang lakas. Sa Tri-Sect Tournament, tiyak na matatalo ng husto ang Henggayu sect. Ang subjektibong salik ng tao ang gumaganap ng mapagpasyang papel. Gawin na lang natin ang abot ng ating makakaya. Kung ano man ang resulta, ipaubaya na lang natin sa ating sariling lakas. Ang Shangguan clan ng East Yu ay dumating. Ang Chi clan ng South Jiang ay dumating. Ang Sito clan ng West Shu ay dumating. Ang Wang clan ng North Chuan ay dumating. Binabati kita, Sect Master. Hindi pa man nagsisimula ang paligsahan. Marami ng kaharian ang dumating. HMPH. Ang paligsahang ito ay isang pagkakataon para sa Jengyang sect na ipakita ang kanilang lakas. Ngayon, kung gusto nilang makipag-alyansa, baka kailangan pa nilang pumila. Senior Zub, bantayan mo siya para sa akin. Biglang napabahing ang matanda. Ano ba yan? Sino ang nagmumura sa akin? Senior Zub, dito po kayo maupo. Ang Qingyan sect ay dumating. Wow! Ang gaganda ng mga babaeng disipulo ng Qingyan sect. Ang mga lalaking disipulo rin ay ang gwapo. Anong gwapo? Sect Master Gongsun, matagal na tayong hindi nagkikita. Ang inyong cultivation ay lalo pang tumaas. Nagkakamali kayo ng papuri, Elder Sito. Ngumiti ang matandang Sect Master ng Jengyang sect. Haha, ang tatlo ninyong sekta ay magkakapantay. Ang matandang si Cheng Kun ay hindi man lang tumayo para salubungin tayo. Napakawalang galang. HMPH. Siya ngayon ay nasa alapaap. Hindi na tayo pinapansin. Umaasa sa mysterious spirit body. Ganyan ka mayabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagyabang. Bakit hindi ko nakikita ang batang si Luji? Hindi ko itatago sa inyo. Elder, patay na si Luji. Ang batang si Luji, siya ang pangalawang core disciple ng Qingyan sect. Anong nangyari? Hindi nyo ba nalaman kung sino ang gumawa? Kung malalaman ko kung sino ang pumatay kay Zier, tiyak na dudurugin ko ang kanyang mga buto hanggang maging abo. Sect Master Gongsun, sa tingin ninyo, ilan sa inyong mga disipulo ang makakapasok sa finals? Narinig kong napakalakas daw ng mysterious spirit body. HMM. Kahit gaano pa kasama, mas malakas pa rin kaysa sa Henggayu sect. Sila ang magiging tuntungan ng Qingyan sect ko. Ang Henggayu sect ay dumating na. Si Yechen ba iyon? Bakit siya sumali sa Henggayu sect? Hindi ba't sira na ang dantian niya kaya pinalayas siya ng Jengyang sect? May pagbabago sa True Chi. Nakakapag-cultivate na ulit siya. Bakit siya sumasali sa Tri-Sect Tournament? Ang batang si Yechen. Hindi ba't naghahanap ng master? Bakit naging isa siya sa 9 na core disciples na sasali sa paligsahan? Talagang hindi marunong sumukat ng sariling lakas. TSK. Ang Henggayu sect ay humina na ng ganito. Isang human origin realm, isang masakaitang manok, ay naging core disciple. Nakakatawa talaga. Huwag kayong makinig sa kung ano-anong sinasabi ng iba. Ang lakas ng Yechen na ito ay hindi masama. Kaya nga siya naging core disciple. Mamaya, kapag lumaban na, huwag kang masyadong ma-pressure. Ibigay mo lang ang lahat. Master, kung mananalo ako ng unang pwesto, may premyo ba ako? Halimbawa,
Papayagan mo ba akong humalik ng kaunti? Kung mananalo ka ng unang pwesto. Kahit maghubad pa si Master para sumayaw. Walang problema. Ako rin maghuhubad. Senior brother Ye, gusto mo bang makita akong maghubad? Ano naman ang maganda sa iyo para tingnan? Ang meron ka, meron din ako. Ang mga core disciples ng Zhengyang sect ay dumating na. Si Jining Shuang, ang mysterious spirit body. Napakaganda niya. Tunay ngang nakuha ng Zhengyang sect ang isang kayamanan. Napakalakas niya. Walang katwiran. Ang mga batang disipulo sa kanyang henerasyon. Walang sino man ang makakalaban sa kanya. Ang mysterious spirit body. Tunay ngang hindi nabibigo ang pangalan. Sabi ko na nga ba? Big Yu, malamang si Yuer. Huwag mo na siyang labanan. Hindi mo siya kaya. Hindi ako naniniwala. Saan ba ako hindi mas magaling kaysa sa kanya? Lahat ay nakatutok ng husto. Ano ang tinitingnan niya? Hinahanap ba niya ang isang taong nagngangalang Chen Ye? Nakatulala ka na ba? Kahit malakas ang kalaban, huwag kang masyadong maglagay ng pressure sa sarili mo. Master, may isa pa akong lihim. Gusto mo bang marinig? Siyempre, gusto ko. Siya, si Jining Shuang. Ang mysterious spirit body ng Zhengyang sect, dati kong kasintahan. Isang karangalan na makasama ang lahat ng Taoist friends dito. Ang aming sekta ay lubos na nagagalak. Ang Tri-Sect Tournament, na ginaganap tuwing 3 taon, ay magsisimula na. Para maging patas, ang Tri-Sect Tournament sa pagkakataong ito ay gagamit ng paraan ng bunutan. Tulad ng dati, para matukoy ang mga magkakalaban. Bawat isa sa 3 sekta ay magpapadala ng 9 na core disciples para lumaban. Maglalaban sila ng 2 hanggang sa matukoy ang mananalo. Sa unang round ng labanan, ang makakabunot ng blankong papel ay hindi na kailangang lumaban at automatikong uusad sa semifinals. Ito rin ang nakagawi ang patakaran ng Tri-Sect Tournament. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mapapalad na makakabunot ng blankong papel. Sana hindi tayo ang magkalaban. Junior sister, kung sakali, sana maging malumanay ka sa akin. Huwag kang magsalita ng mga malas na bagay. Sana makabunot ako ng blankong papel. Hindi rin ako tutulong sa kanila. HMPH. Numero 8. Bumunot din ang batang baka. At pagkatapos ay natulala. Numero 14. Blankong papel. Ang swerte. Sa 27 tao. Si Ye Chen ang may pinakamababang cultivation. Pero nakabunot pa ng numero 14. Blankong papel. Haha. Ang swerte mo naman. Munting junior brother. Hihi. Swerte lang. Ang blankong papel ay nangangahulugang hindi pa siya lumalaban. Pero siya na ang unang nakapasok sa semifinals ng Tri-Sect Tournament na ito. Walang kwenta. Ang cultivation niya ang pinakamahina. Maaga o huli. Matatalo rin siya. Sayang lang ang isang pwesto. TSK. TSK. Ang batang ito ay natapakan ng swerteng dumi ng aso. Pinuri ni Elder Pang. Bata, magaling ka. Nakabunot ka pa ng blankong papel. Wala akong magagawa. Masyado lang akong mapula, maswerte. Ang yabang mo naman. Bata. Hihi. Hindi po nangangahas. Naubos na ng batang ito ang lahat ng swerte ng Henggayu sect natin. Tingnan mo ang mga kalaban na nabunot ng ibang disipulo. Hindi ba't nakakaawa? Tama si Dao Zuan. Naubos na ang good karma. Medyo nakakaawa nga. Si Liu Yi, ang nangungunang disipulo sa 9 na core disciples ng Henggayu. Laban kay Huayon, ang pangalawang disipulo sa 9 na core disciples ng Zhengyang sect. Si Niefeng laban kay Zhou, ang nangungunang disipulo sa 9 na core disciples ng Qindian sect. Si Nangong Yu laban kay Meng Yunran, ang pang-4 na disipulo sa 9 na core disciples ng Zhengyang sect. Tingnan mo ang Xiangyang na iyon. Nakakainis tingnan. Si Sito Nan laban kay Li Xinghan, ang pangalawang disipulo sa 9 na core disciples ng Qindian sect. Si Duan Yu laban kay Han Jun, ang pangatlong disipulo sa 9 na core disciples ng Qindian sect. Lintik, hindi ko kayang labanan. Sino ang kalaban mo? HMPH. Ang taong iyon. Si Ye Roxu laban kay Bai Yi, ang pang-4 na disipulo sa 9 na core disciples ng Zhengyang sect. Si Xian laban kay Yang Shu, ang pang-6 na disipulo sa 9 na core disciples ng Qindian sect. Si Jining Shuang ay nakaupo. Hawak ang kanyang lingpai, token. At pagkatapos ay hinigpitan ang hawak. Talaga bang wala ng iba?
Si Yang Bin laban sa Mysterious Spirit Body. Si Jining Shuang, ang nangungunang disipulo sa 9 na core disciples ng Zhengyang sect. Wala na akong masabi, bago lumitaw ang Mysterious Spirit Body. Si Huayon ang nangungunang disipulo ng Zhengyang sect. Kahit si Senior Brother Liu Yi sa kanyang kasukdulan, hindi tiyak na mananalo, lalo na ngayon na hindi man lang mailabas ang 60% ng kanyang lakas. Si Yang Bin, lalo na, walang anumang kaba, sila, kasama sina Ye Feng at Duan Yu, ay nakaharap sa mga mas mataas ang ranggo. Ang laban nila, malamang na mas marami ang talo kaysa panalo. Mga kapatid, hindi ko alam, pero sigurado akong hindi ko kaya ang bastos na iyon. Kahit alam na naming matatalo, hindi namin akalain na sa elimination round pa lang. Ganito nakatindi ang pagkatalo. Mga senior brothers at junior sister, may mungkahi ako. Umuwi na lang tayo. Hayaan na natin ang laban. Anong klaseng paligsahan pa ito? Sinipa ni Elder Pang si Sito Nan sa puwet. Sinisipa kita, batang pasaway. Sinasabi ko sa iyong huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nagbibiro lang ako. Elder Pang, patawarin mo na ako. HMM, hindi na kailangang pansinin ng Henggayu sect. Si Nangong Yu ay hindi sapat na banta. Kahit makapasok sa semifinals, papasok pa rin sa finals. At si Ye Chen, isang human origin realm. Ano naman siya? Unang laban, Xian ng Henggayu sect. Yang Shu ng Qingyuan sect. Umakyat sa entablado. Talo ka na. Siguradong talo ka na. Mas mabuti pang yumuko ka na lang at sumuko para hindi masayang ang oras ko. Sa hinaharap mo, inilabas ni Xian ang espada. Umilag si Yang Shu. At pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon. Nag-ipon ng chi. Mamatay ka na. Hayop. Samalag si Xian. Ngumiti si Yang Shu. Tamang-tama. Tanggapin mo ang 5 Claw Dream Awakening ko. Napasok ka ng dugo si Xian. Hindi pa nakakaganti. Sumugod na si Yang Shu at hamampes ng espada. Ginamit ni Xian ang Earth Shield para sumangga. Ngunit sa huli ay natagos pa rin. Ito ang kahihinatnan ng hindi mo pagsukat sa sarili mong lakas. Gusto ko talagang umakyat para tulungan siya. Wala sila sa iisang antas. Dapat nang matapos ito, di ba? Ibinagsak niya si Xian sa ibaba ng entablado. Yang Shu ng Qingyuan sect ang nanalo. Haha, wala pang 10 galaw. Sa pagkakataong ito, malaking dagok sa Henggayu sect. Pagbagsak niya, buti na lang at nasalo siya ni Sito Nan. Kasalanan ko, walang silbi. Unang laban pa lang, talo na. Okay lang, ginawa mo na ang lahat. Masyado lang malakas ang kalaban. Pangalawang laban, magsimula na. Nasaan na ang tao? Iyan ba ang invisibility technique? Ang galing ng secret art na ito. Makakatipid ng malaki kumpara sa paggamit ng invisibility talisman. Tingnan natin kung magagamit ang Immortal Will Eye para pag-aralan ang pinagmulan nito para matutunan at magamit. Lumabas ka rito para sa akin. Hihi, sa susunod na lalabas ako para mangolekta ng pera. Gagamitin ko ang bagong natutunang invisibility technique para sa isang malaking operasyon. Ang galing. Patayin mo siya. Senior brother. Sige na. TSK. TSK. Sa listahan ng labanan, mukhang matatalo ng buo ang Henggayu sect. HMPH. Ang batang human origin realm na iyon. Core disciple din ng Henggayu sect. Ang Henggayu sect ngayon, naging ganito na ba talaga kaina? Si Donghuang Taishin, ang Holy Lord ng Sky Profound sect, Fuya. Napakarami mo namang libreng oras. Fuya, pagbati sa Holy Lord. Hey, huwag mo akong daanin sa mga walang kwentang formalidad na iyan. Holy Lord, naparito rin kayo para makisaya. Muling lumitaw sa mundo ang Mysterious Spirit Body. Natural lang na gusto kong makita. Zuan Chen, lumabas ka na rin para manood ng gulo. Ito, si Zuan Chen ba iyon? Holy Lord, hindi ba't nasa selyadong estado siya? Ang paglabas sa kanya ngayon ay paglabag sa batas ng langit. Huwag kang mag-alala, 4 na araw lang naman. Walang mangyayaring masama, kung sa bagay, siya ang ninuno ng 3 sekta. Sa tingin ko, dapat din siyang pumunta para tingnan kung paano umunlad ang kanyang mga disipulo at apo sa tuhod. 3,000 taon na, ang Zuan sect ng Great Chu. Ito na ba ang kalagayan ngayon? Zuan Chen, 3,000 taon na ang nakalilipas. Noong nagsimula kang sumali sa Sky Profound sect, ang mga kaguluhan sa Great Chu ay itinakda ng walang kinalaman sa iyo.
Hindi ito ang iyong panahon. Sana'y bigyang pansin mo ang iyong katayuan anumang oras. Saan mang lugar. Whoosh! 3,000 taon na. Ang mga bagay sa mundo ay nagbabago. Ang Zuan sect na dominante sa Great Chu noon ay matagal nang wala. Ang panahon ay nagbabago. Siyempre, kahit gaano pa kalakas ang isang dinastiya, darating din ang araw na babagsak ito. Hindi mo kailangang malungkot. Iyon ba ang mysterious spirit body ng panahong ito? 3 uri ng kapangyarihan ng langit at lupa. Marahil siya ang pinakamalakas sa kasaysayan ng mysterious spirit body. Isang malakas na pagsabog ang yumanig. May isang taong lumipad palabas ng entablado. Ano ba yan? Pag-akyat pa lang. Nagtago na agad. Tunay ngang duwag. Baiyi ng Zhengyang sect. Yeroxu ng Henggayu sect. Umakyat sa Thunder platform para maglaban. Nagsimula silang lumipad paakyat sa entablado. Junior Sister Ye, tiyak na hindi mo ako kalaban. Sumuko ka na. Napakaganda mo. Ang mga espada at patalim ay walang mata. Kung masusugatan ka, hindi maganda. HMPH. Pinakaayaw ko sa mga taong maraming sinasabi na parang ikaw. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka na. Tunay ngang parang bata. Ginamit ni Baiyi ang profound eyes. Ito ba ang frozen body? Hindi ba't si Wei Yang ay ganito rin ang physique? Pero, mas malayo pa si Wei Yang sa taong ito. Anong ginagawa niya? May hindi magandang nangyayari. Ngumiti si Baiyi. Haha. Hindi alam ni Yeroxu. Patikimin kita ng aking frozen sword array. Sumagot din si Yeroxu gamit ang Wind Snow Imperial Sword Array. Ang lakas nilang dalawa ay sobrang bagsik. Hahayaan kitang sumuong sa kamatayan. Bumaba ka na para sa akin. Hindi pa rin ba pwede? Senior sister, panatilihin mo ang iyong heart meridian. Tutulungan kitang alisin ang frozen chi sa iyong katawan. HMM. Ito ba ay true fire? Ano ba yan? Ang batang ito, bakit may true fire? Paumanhin, mga senior brothers. Ang pagkakaroon ni Yechen ng true fire ay alam ko na bago pa kayo. Pakiusap, huwag kayong magmukhang hindi pa nakakita ng mundo. Siya, isa rin siyang alchemist. Nagulat ang 3 elders. Alchemist. Ginagamit ni Yechen ang true fire para gamutin si Yeroxu. Siya ba ang batang tumulong sa iyong i-refine ng voodoo curse? Siya nga, at saka, kulay gintong true fire iyon. Hindi iyon true fire. Tumpak, hindi iyon true fire. Duan yun ng Henggayu sect. Hanjun ng Zhengyang sect. Umakyat sa Thunder platform para maglaban. Ang batang si Duan Yu. Siya ba ang inapo ni Zuan Tian Daoren? Hindi ko alam kung ilang bahagi ng 9 transformations profound gate ni Zuan Tian ang namana niya mula sa kanyang ninuno. Mamaya, tingnan natin ang kanyang Pradarsana performance sa entablado. Hindi ba't malalaman natin? Tiyak na mananalo si Senior Brother Han. Si Senior Brother Han ang pangatlo. Ang kalaban ay pang-5. Hindi ba't parang naglalaro lang? Pabagsakin ng Henggayu sect sa tapat. Junior, kumilos ka na. Walang dahilan para hindi manalo. Duan Yu, ang laban nating ito, kailangan pa bang ituloy? Bihirang makasama si Senior Brother Han sa entablado. Humihingi ako ng ilang payo. Ikaw ang humingi nito. Itinaas ni Duan Yu ang kamay. Ginamit ang Dragon Soul Impact Technique. Samalag si Hanjun. Anong ginagawa mo? Ilang galaw lang. Maganda tingnan pero walang silbi. Ito lang ba? Kung gayon, tikman mo ito. Ganito. Medyo interesante pa. Nagpatawag ng spirit chi si Hanjun. Sumagot din si Duan Yu gamit ang mahiwagang kahon ni Doraemon. Hindi pa nakakaganti. Inatake na siya ni Hanjun. Patuloy siyang nagpakawala ng Raging Sun Palm. Habang si Duan Yu naman ay inactivate ang Heaven Spring Seal. Umatras ang 2 gwapong lalaki. Ang Golden Scale Jian ay lumabas para lumaban. At pagkatapos, napasok ka ng dugo si Duan Yu. Whoosh! Medyo naglaro na rin tayo. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras sa iyo. Kinuha ni Hanjun ang sariling dugo para i-activate ang spirit chi ng kanyang espada. At pagkatapos ay ginamit ang Flying Thunder Sword Art. 30 palitan pa lang. Naglabas na agad ng malakas na atake. Mukhang gusto ng talunin ni Hanjun si Duan Yu ng direkta. HMM. Ito ba ang Flying Thunder Sword Art na kayang sum-iron ng bundok sa isang hiwa? Hindi ko alam kung makakaya ni Senior Brother Duan Yu ang ganitong kabagsik na espada.
Napansin ni Ye Chen ang kakaiba sa katawan ni senior brother. Ano ang gumugulo sa loob ng katawan niya? Iyon ay ang secret art na Six Meridians Divine Power. Napakalakas nito, ngunit isa itong uri ng secret art na unang sumusugat sa sarili. O, kung ganoon, sa katagalan, tiyak na magiging malalim na sugat ito. Tama, tunay ngang isa ang nakuha. 10 ang nawala. Kinukuha nito ang essence ng Six Meridians. Ginagamit ang chi sa katawan para maging espada. Sa unang yugto ng cultivation, talagang makakasama ito sa katawan. Huho, ang sakit ng katawan ko. Kapag pumasok na sa routine, ang sword chi na sumusugat sa sarili sa loob ng katawan ay nagiging cultivation method para sa bone marrow. Pagkatapos ng matinding paghubog, ang bone marrow ay maaaring maglabas ng mga butong kasing tigas ng bakal. Ang puntong ito ay may kaparehong epekto sa iyong desolate refining body. Ganoon pala, mukhang may tsansa pa tayong manalo sa round na ito. Tingnan ko kung saan ka tatakas. 2 napakalakas na puwersa ang nagbanggaan. HMPH. Basura talaga. Sino iyon? Ginamit ni Duan Yu ang Six Meridians Divine Sword. Ang Six Meridians Divine Sword ni Duan Yu ay nagawang salagin ang Flying Thunder Sword art ni Han Jun. Hindi talaga simple. Hindi kaya ang lakas ni Han Jun ay sa direktang labanan kay Duan Yu. Hindi siya nakakuha ng kalamangan. Ang Six Meridians Divine Sword ay tunay ngang pambihira. Ang lakas ni Duan Yu ay hindi kasing lakas ni Han Jun. Ngunit sa labanan ng Secret Arts, hindi siya nahuhuli. Ito ay nagpapatunay ng isang bagay, ito ang lakas ng Six Meridians Divine Sword. HMPH. Ang tigas mo, bunso. Pagkasabi noon, ginamit niya ulit ang Flying Thunder Sword art. Mamatay ka na. Ginamit ni Duan Yu ang kalasag para sumangga. Pagkatapos ng ilang sandali, hindi na kinaya ng lakas. Han Jun ng Zhengyang Sect ang nanalo. Hey, natalo na ng 3 beses ang Henggayu Sect. May 4 na laban pa pagkatapos niyan. Bamulong ang mga nasa likod. Mukhang hindi aabot sa finals ang Henggayu Sect. Mauubos na sila lahat. Ang 9 na core disciples. Sa unang round pa lang, 7 na ang natanggal. Jining Shuang ng Zhengyang Sect. Yang Bin ng Henggayu Sect. Umakyat sa entablado para maglaban. Nasaan na ang tao? Sa ganitong movement technique lang. Sa mga core disciples ng 3 sekta, walang sino man ang makakapantay sa kanya. Ang mysterious spirit body, tiyak na yayanig sa 4 na sulok ng mundo. Binuksan ni Ye Chen ang immortal will eye. Bakit hindi ito makita ng aking immortal will eye? Ang kanyang katawan ay nababalutan ng isang misteryosong kapangyarihan. Kahit walang anumang pagbabago sa spirit power sa kanyang katawan, malinaw na mararamdaman ang napakalakas na pressure. Ganoon ba siya kalakas? Hindi masukat. Ubo. Kahit nasa kasukdulan pa ako ng aking kalagayan, hindi ko pa rin siya mapapantayan. Sa lahat ng disipulo ng 3 sekta, mukhang walang sino man ang makakalaban sa kanya. Tunay ngang napakalakas. Mahirap paniwalaan. Fuya, sa tingin mo, ang batang si Yang Bin, ilang galaw kaya ang tatagal niya? Hindi bababa sa 3 galaw. Pinakamasama na, 2 galaw. Ang kagalang-galang na ika-7 core disciple ng Henggayu Sect. Hindi naman siguro matatalo sa 1 galaw lang. Pastahan tayo. Hindi siya tatagal ng 1 galaw. Hawak ni Yang Bin ang espada na parang batang tulala. Malamang dahil sa pagpalo sa kanya ni Ye Chen sa gubat noon kaya naging ganito. Ito ba ay tutugtog ng instrumento? Nagsimulang tumugtog ng chin si Jining Shuang. Sa paglipas ng asul na dagat. Sa paglipas ng saya at lungkot. Alikabok ang bumabalot sa mukha. Kalungkutan ang sumasabay sa akin. Naliligaw ako sa daan pa uwi. Nagmamakaawa sa sarili. Maibibigay ko sa iyo. Noon, bakit hindi ka nagsalita? At ang luhay parang ulan. Naalala ni Ye Chen ang mga nakaraan. At ang luhay tumulo sa kanyang mga mata. Ang tunog ng instrumentong ito. Nakakatakot. Ang isip na hindi matatag ay tiyak na maaapektuhan. Ngayon, alam mo na ba ang nakakatakot sa mysterious spirit body? Alam ko na. Natatakot lang ako na si Yang Bin ay mas malaki ang tsansang mapahamak kaysa maligtas. Umiyak din si Yang Bin. Pagkatapos ay binitiwan ng espada at tumingala sa langit. Laban tapos na. Jining Shuang ng Zhengyang Sect ang nanalo. Ang lakas ng mysterious spirit body ay sobrang nakakatakot.
Ang kagalang-galang na ikapitong core disciple ng Henggayu. Hindi man lang nakapaglabas ng isang galaw. Ay natalo na. Parang nanaginip lang ako. Ito ba talaga ay isang soul-stirring chin piece? Tingnan mo. Sabi ko na nga ba. Isang galaw lang. Ang batang mysterious spirit body na ito ay hindi simple. Ang 9 immortal melody na iyon ay masyadong masama. Minamaliit ko siya. Zuan Tian. Ano sa tingin mo? Binigyan niya ako ng pag-asa na isang araw. Magkakaisa ang tatlong sekta. At ang posibilidad na sa hinaharap. Ang Zuan Tian ng Great Chu ay muling sasalubong sa kaluwalhatian. TSK. Ang batang ito ay gustong lumaban sa langit. Natalo ka sa kanya. Sa tingin ko, hindi ka agrabyado. Ngayon, alam mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng may mas mataas pa sa bundok? May mas magaling pa sa magaling. HMM. Tunay ngang napakagaling niya. HMPH. Ito ay isang pyesa lang ng chin. At ganito na kayo kagulo ang isip. Si Ning Xuang ay may mas nakakatakot pang secret arts na hindi pa inilalabas. Tiyak na makakamit niya ang pambihirang tagumpay sa paligsahan sa hinaharap. Sumigaw ang mga disipulo. Zheng Yang. Makapangyarihan. Zheng Yang. Makapangyarihan. Yang Bin. Gumising ka na. Patay na. Naging tanga na ang isang ito. Tingnan ko nga. Ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Dahil iyon sa tunog ng chin ni Jining Xuang. Sa totoo lang, iyon ay isang secret art na umaatake sa kaluluwa. Tama, mabuti na lang at hindi nagpatuloy si Jining Xuang sa pagpatay. Kung hindi, ang isang piyesang iyon ng chin ay sapat na para mawala lahat ng cultivation ni Yang Bin. Bumantong hininga si Ye Chen. Hindi ko alam kung ilang porsyento ang tsansa kong manalo kapag kaharap na kita. Ano ang iniisip mo? Wala lang. Susunod na laban, Nye Feng ng Henggayu Sect laban kay Zhou Ao ng Qindian Sect. Nye Feng, tiyak na mananalo ka. Senior brother, ikaw na ang tatapos sa sunod-sunod na 4 na pagkatalo ng ating Henggayu Sect. Huwag kang mag-alala. Okay lang. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Umakyat ka na rito. HMM. Si Liu Yi, ang nangungunang core disciple sa inyo, ay halos mamatay na. Mukhang ikaw na lang, Nye Feng, ang makakapagligtas sa dangal ng Henggayu Sect. Nag-ipon ng Dantian Chi si Nye Feng. HMPH. Ayaw mong magsalita, no? Kung gayon, lalabanan kita hanggang sa magsalita ka. Zuan Chen. Ang secret art ng taong iyon. Hindi ka ba pamilyar? Innate Geng Metal Chi. Marahil siya ay inapo ni Guanglong. Ang aking pangalawang disipulo, bata pa, pero nagagawa ng gawing baluti ang Geng Metal Chi. Hindi nakapagtataka kung bakit siya naging nangungunang core disciple ng Qindian. Sumugod si Nye Feng. Ngumiti si Zhou Ao. Basura. Hindi mo kayang sirain ang depensa ko. Kakaiba. Ang baluting iyon. Ganoon ba katibay? Malinaw na napakatalis ng sword light. Pero ilang kislap lang ang nagawa sa baluti. Ang baluting iyon ay innate Geng Metal Chi. Ano ang hiwaga ng secret art na ito? Master, ito ay isang uri ng secret art na nagko-cultivate sa loob at labas. Ang tinatawag na innate Geng Metal Chi ay ang pinakamatigas at pinakayang na chi. Pinapataas nito ang essence, at ginagamit ang essence ng chi para i-refine hanggang sa sukdulen, na nagiging yang hardness. Kahit ang innate Geng Metal Chi ay chi rin. Mas dalisay ito, ang paggamit ng chi para protektahan ang katawan, na parang brilyante na mahirap sirain, ay isang superior secret art sa mga defensive profound arts. Kung pag-uusapan ng mga disipulo ng tatlong sekta, ang atake ni Zhou Ao ay marahil hindi ang pinakamalakas. Ngunit ang kanyang depensa ay kinikilalang namumuna. Siyempre, ang mysterious spirit body ay isang exception. Master, mukhang alam na alam ninyo ang innate Geng Metal Chi na ito. Narinig ko lang din sa isang hidden clan noong naglalakbay ako sa Zuhialong. Kung gayon, bakit hindi mo subukang i-cultivate ang innate Geng Metal Chi? Ang pinakayang at pinakamatigas ay hindi angkop sa aking body cultivation technique. Ang ganitong uri ng cultivation technique, mas mainam kung lalaki ang magkukultivate. Kung babae ang magkukultivate, hindi lang hindi magagamit, kundi makakasama pa. Ganoon pala. Patuloy pa rin ang matinding labanan ng dalawa. Napakabagsik, hindi ko natutunan ang secret art na ito. Langit at lupa, mahirap patawarin. Naitulak pa atras si Nye Feng. HMM. Buti na lang at hindi nahulog.
Ang galing ng batang si Niefeng sa pag-angkop. Gustong-gusto siya ni Lolo. Tunay ngang hindi simple si Niefeng. Gusto mo ba si Niefeng? Gusto mo bang ipagkasundo kayo ni Lolo? Bagay kayong dalawa. Ano ang sinasabi mo? Wala. Sinasabi ko lang na ang ganda ng panahon ngayon. Isa na namang pagsabog ang naganap. Patuloy na dehado si Niefeng. HMPH. Talagang minamaliit kita. Mas malakas ka ng kaunti sa inaasahan ko. Pero, malayo ka pa rin. Sa mata ko, wala kang kwenta. Sumabog ang chin ni Niefeng. Ang killing intent niya, napakalakas. Haha, nagagalit na ang munting tupa. Kahit malakas ang wind god blood, hindi mahirap talunin si Joao. Si Year sa kanyang kasukdulan ay bihirang manalo kay Joao. Lalo na si Fenga. Tingnan mong mabuti ang wind god blood ni senior brother Nie. Perpekto niyang pinagsasama ang bilis, lakas, spirit power, at intensyon. Sa hinaharap, kapag nakikipaglaban, gamitin mo ang ataking ito. Mas lalabas ang lakas nito. Inilabas ni Niefeng ang kanyang killing move. Ang wind god art. Ginamit naman ni Joao ang innate gang metal seal. Tumago si Niefeng sa bawat patong ng innate gang metal seal. At pagkatapos, ang maliit na espada ay tumulo ng pulang dugo. Bakit niya natagos ang innate gang metal chi armor? HMPH. Ano ba yan? Ang taong ito, ganyan ba kalakas? Nanalo na. Nanalo na ba? Sa pagtingin muli, napasok ka ng dugo si Niefeng. Sa huli, talo ka pa rin. Nagpakawala pa ng isang chi palm si Joao, na nagpatalsik kay Niefeng. Joao ng Qingyan sect ang nanalo. Fuya, napansin mo ba ang Yijing, artistic conception, sa sandaling hinugot niya ang espada? Ang pagkakaisa ng tao at espada. Napakagaling. Kung makikita ito ng Sword Saint, hindi ba't matutuwa siya at magiging panatag? Sito na ng Henggayu sect. Li Xinghan ng Qingyan sect. Umakyat sa entablado. Henggayu sect. Kung takot kang matalo, hindi mo na kailangang umakyat dito. Hindi pa lumalaban. Gusto nang manalo. Huwag kang mangarap. Gamulong sa ere si Sitonan. Pagkatapos ay lumapit kay Li Xinghan. Hindi pa nakakagawa ng anuman. Tinamaan na siya at napasok ka ng dugo. Si Li Xinghan na ito. Ano ang pinagmulan niya? Bakit parang kakaiba siya? Tama ang pakiramdam mo. Mayroon siyang dalawang kaluluwa. Noong nasa sinapupunan pa siya ng ina, nilamon niya ang kaluluwa at katawan ng kanyang kapatid. Mula noon, dalawang kaluluwa ang gumagamit ng isang katawan. Sa cultivation world, ang ganitong uri ng tao ay tinatawag na rebirth body. Hindi lang siya may dalawang buhay, kundi doble rin ang bilis ng kanyang cultivation kumpara sa karaniwang tao. Ang kanyang cultivation ay mas mataas pa kay Joao, ang nangungunang core disciple ng Qingyan sect. Ito rin ang isang dahilan. Dalawang buhay sa isang katawan. Ang taong ito, sobrang kakaiba. Tunay ngang malawak ang mundo. Kahit anong kakaibang bagay ay meron. Nagpatawag ng espada si Sitonan. Patikimin kita ng galing ko. Brother Nan. Ginamit niya ang 3 layers 9 swords. Ngunit muling sinalag ni Li Xinghan. Hoy, ang kulit mo. Ginagawa kitang makulit hanggang mamatay. Ang bata ninyo. Uminom ba ng dugo ng manok ngayon? Ang batang ito ay basta lang lumalaban. Hindi na kailangang magpakahirap ng ganito. Di ba? HMM. Kahit gaano pa kasigasig maglaro. Sa huli, hindi ba talo pa rin? Humihingal si Li Xinghan. Ang hirap mong kalaban. Tara na. Kung mayabang ka, talunin mo ako hanggang sa sumuko ako. Gusto kitang piliting ilabas lahat ng iyong mga alas. Para mas madaling magbukas ng daan para kina Yechen at Nangongyu sa hinaharap. Kung gayon, pagbibigyan kita, mamatay ka na. Si Sitonan, Brother Nan, ay samalag. Naglabas ng napakalakas na chi. Kawawa naman si Brother Nan. Bogbog sarado. Pagkatapos ng Trisect Tournament, tiyak na iimbitahan ko siyang uminom ng alak. Noong kayo pa ng Mysterious Spirit Body. Ikaw, wala ka bang ginawa sa kanya? Huwag mong tingnan na parang wala akong pakialam sa karaniwan. Sa totoo lang, napaka-konserbatibo kong tao. Ang bagay na basta na lang makikipagtalik. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Nang marinig iyon, nagalit si Chu Zuan. Biglang nanlamig ang batok ko. Isang malakas na pagsabog na naman ang naganap. Naitulak pa atras si Sitonan. Pati si Li Xinghan ay natamba. Grabe, Sitonan.
Lintik ka. Isang laban lang. Isinusugal mo pa ang buhay mo. Whoosh! Muntik na akong mamatay. Elder, sa Trisect Tournament, bawal ba gumamit ng pills? Sa Trisect Tournament, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng pills. Kung gayon, sumusuko na ako. Nang marinig iyon, napadore rin ng dugo si Li Xinghan. Hindi mo ako masisisi rito. Naubos ko na ang pasensya ko. Hindi ko talaga kayang talunin ang Li Xinghan na ito. Napakagaling na noon. Hindi bababa sa napilit mo siyang gumamit ng maraming alas. Kung bukas ay makakalaban siya ni Senior Sister Nangong, makakaisip na rin siya ng paraan para harapin siya. Meng Yunran ng Zhengyang Sect. Nangong yun ng Henggayu Sect. Umakyat sa martial arts platform. Ano ba yan? 6 na sunod-sunod na talo. Sa wakas, makakapanalo na rin ng isang laban. Senior Sister Nangong, pakiusap, magbigay ng payo. Ang ganda ng sinabi mo. 6 na sunod-sunod na talo ang Henggayu Sect. Sa wakas, makakapanalo na rin ng isang laban. Ang laban na ito, hindi tiyak na mananalo ang Henggayu. Isang laban lang naman. Ibibigay na lang namin sa inyo. Ang paligsahang ito, tiyak na talo kayo. Inilabas ni Meng Yunran ang kanyang Fapbao, Magic Treasure. Haha, tingnan mo ang aking 8 trigrams disc. Bumantong hininga si Nangong Yu. Pagkatapos ay marahang umilag at pumunta sa likuran ni Yunran. Natulala ang batang tulala. Pagkatapos ay hamampes ng malakas na palad. Lumipad si Yunran na parang rocket. Isa na namang pagsabog ang naganap. Nahulog ang 8 trigrams disc. Sinalo ito ni Nangong Yu. At pagkatapos ay umalis siya sa entablado. Ganoon lang kabilis iyon. Masyadong mabilis. 2 batang baka ang may hawak na watawat. Sumisigaw. Senior Sister. Makapangyarihan. Senior Sister. Makapangyarihan. Hindi ba't isang panalo lang iyon? Kailangan bang ganyan? Ano ba yan? Tinakat mo ako. HMM. Yahoo. Huwayon ng Zhengyang Sect. Liuyi ng Henggayu Sect. Umakyat sa entablado. Ubo. Ang kagalang-galang na nangungunang core disciple ng Henggayu. May panloob na sugat. Natatakot akong hindi man lang mailabas ang 60% ng kanyang lakas. At kailangan pa niyang labanan si Huayon. Sa tingin ko, ang Qi ni Liuyi ay hindi lang basta magulo. Matagal nang may panloob na sugat ang batang iyon. Zuan Tian, ang bloodline ni Liuyi. Tiyak na hindi ka estranghero rito. Di ba? Marahil siya ay inapo ni Yon Qiu, ang aking pangatlong disipulo, at ang batang si Huayon. Kung hindi ako nagkakamali, marahil ay inapo ng aking panganay na disipulo, si Yuji. Ang 3 disipulong ito ay pawang mga henyo na bihira lang makita sa loob ng 100 taon. Hindi ko maiwasang maalala ang 3 mahuhusay kong disipulo. Sayang nga lang, sa panahong ito, may mysterious spirit body. Sa huli, sila ay mga pansuportang karakter lang. Umuubo si Liuyi. Senior brother, kung pwede lang, huwag ka nang lumaban sa laban na ito. Junior brother, dapat mong tandaan, ang mga disipulo ng Henggayu ay hinding-hindi natatakot mamatay. Senior brother, mag-ingat ka. Ubo. Hindi na kailangang sabihin pa. Ang desisyon ko ay hindi na mababago ng sinuman. Itinaas ni brother Nan ng kamay. Panginoon, naway protektahan mo si brother Liuyi. Kung ang ninunong si Zuan Tian ay nasa langit, hinihiling kong protektahan mo si senior brother Liuyi na makababa ng ligtas sa entablado. Huwag kang makialam. Tingnan mo ang itsura mong masakitin at mahina. Sa loob ng 3 galaw, pabababin kita sa entablado para magpahinga. Ano sa tingin mo? Ang hindi pagsagot ay nangangahulugang sumasang-ayon ka na. Hinugot ni Huayon ang kanyang 2 espada. Pagkatapos ay umatake kay Liuyi. Nagpakawala ng chi palm si Liuyi. Ngunit pagkatapos ay tinamaan ng isang espada ni Huayon. Isang espada ang tumusok sa kanyang kamay. Isang espada naman ang tumusok sa kanyang binti. HMPH. Talo ka na. Bobo ka. Sumuko ka na. Hinaplos ni Liuyi ang kanyang noo. Nagpakita ng isang marka. Ano ito? Hey, may panloob na sugat na nga. Gagamit pa ng ganito Katakot na forbidden art. Ang laban na ito, kahit hindi mamatay, malamang na magiging baldado. Sect Master, ginamit na pati forbidden art. Mukhang gusto na talagang isugal ang buhay. Baliw na ba ang isang ito? Sulit ba iyon? Sa huli,
Gusto pa rin niyang gamitin ang Forbidden Art. Master, anong Forbidden Art iyon? Heavenly Punishment. Ito ay isang uri ng Forbidden Art na ang kabayaran ay ang pagsunog ng sariwang dugo. Maaari nitong i-activate ang potensyal sa katawan. At sa maikling panahon, maglabas ng napakalakas na puwersa. Ngunit dahil sa sobrang bagsik ng backlash nito, kaya ito inilista bilang Forbidden Art. Naglakad si Liu Yi na may galit na lakas. Pagkatapos ay umatake kay Huayon. Kahit tumaas ang lakas sa maikling panahon. Hanggang kailan kaya ito makakatagal? Ginamit ni Huayon ang Dao Sword First Strike. Nagsimulang samuka ng sariwang dugo si Liu Yi. Ang panloob na sugat ni Senior Brother. Kumalat na naman. Mamatay ka na, hayop. Umilag si Liu Yi sa isang tabi. Nagsimula siyang dumura ng dugo sa kanyang espada. Isang formation ang lumitaw. Ito ang Taiji Evolving Heavens. Nagpakita ng pagwawalang bahala si Huayon. Pagkatapos ay ginamit din ang sariling dugo para i-activate ang potensyal ng kanyang espada. At pagkatapos ay ginamit ang Yin-Yang Infinite. Master, bakit parang magkapareho ang Taiji Evolving Heavens at ang Yin-Yang Infinite? Na parang iisang uri ng secret art. Ang dalawang secret arts ay parehong nagmula sa Taiji Infinite Dao Art ng ating tatlong sekta na tagapagtatag. Pagkamatay niya, ang mga inapo ng tatlong sekta ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo tungkol sa Taiji Infinite Dao Art. At nahati sa dalawang paaralan. Ang isa ay ang Evolving Heaven and Earth, na siyang Taiji. At iyon ang Taiji Evolving Heavens ng iyong senior brother Liu. Ang isa namang paaralan ay ang Transforming Heaven and Earth, na siyang Yin-Yang. At iyon ang Yin-Yang Infinite na ginagamit ni Huayon. Ang Taiji Evolving Heavens at ang Yin-Yang Infinite. Alin ang mas malakas? HMPH. Hindi may kukumpara. Ang dalawang uri ng Dao Arts ay parehong libu-libong taon na. Kung pag-uusapan ng lakas, hindi nagkakalayo. Kung gayon, hindi mananalo si Senior Brother Liu Yi. Masyado nang mahina ang kanyang katawan. Natatakot akong pagkatapos ng isang ataking ito, mawawalan na siya ng kakayahang lumaban doon mismo. Ngumiti si Huayon. At pagkatapos, ang dalawa sa kanila, bawat isa ay may sariling kulay. Ang mga formation ay nagbanggaan. Ang entablado ngayon ay puno ng iba't ibang kulay na lumilitaw. Ang lakas nito, sobrang lakas. Salagin mo iyan, Senior Brother. Sa pagtingin muli, mukhang nanghihina na si Liu Yi. At pagkatapos ay nagsimulang humingle. Ang sitwasyon ngayon ay sobrang tensyonado. Patuloy na nilalamangan ni Huayon si Liu Yi. Na walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa bibig. HMPH. HMPH. Mukhang ang Taiji Infinite Dao Art ay Zhengyang Sect pa rin namin ang dominanti. Si Liu Yi ngayon ay nakahandusay na. Bakit mo nagawang gawin iyon? Iyan ang unang core disciple ng Henggayu Sect ninyo. Ha, tunay ngang nakakatawa. Gusto mo bang mamatay? Alisin mo ang paa mong parang aso. Ano? Gusto ninyong sumama lahat? Bubugbugin kita. Hayop ka. Tama na. Tama na. Elder Wu, hindi ba't dapat mo nang i-anunsyo ang resulta? HMM. Bakit ka nagmamadali? Baka makatayo pa si Liu Yi. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Matandang hayop. Ubo. Ubo. Pagkatapos ay inanunsyo. Zhengyang Sect. Huayon ang nanalo. Ang mabuti't masama ay may katumbas. Ang batas ng langit ay umiikot. Kung hindi ka naniniwala, tumingala ka sa langit. Sino ba ang pinatawad? Ikaw na may apelyidong Wu. Pinapayuhan kitang habang nakakatawa ka pa. Tumawa ka ng marami. HMPH. Ang paligsahan ng inyong mga disipulo at apo sa tuhod. Sa listahan ng 14 na papasok sa semifinals. 8 tao ang mula sa Zhengyang Sect. 4 sa Qindian Sect. At sa Henggayu Sect, 2 lang. Isa pa roon ay Human Origin Realm. Tunay ngang mas malakas ang may bilang. Haha, tara na. Bukas ulit. Zuan Chen. Binibigyan kita ng karapatang manood ng Trisect Tournament. Anumang oras, kailangan mong sundin ang batas ng langit. Hinding-hindi ka dapat makialam sa mga usapin ng Great Chu. Naiintindihan ko na. Kanina, sino ang hindi marunong matakot mamatay? Kung gusto ninyong mabugbog, lumapit kayo rito. Tingnan ko. Huayon. Lintik ka. Huayon. Mas mabuti pang ipagdasal mong huwag kitang makita sa entabladong ito. Hoy, hindi ba tiyan ang basurang pinalayas ng Zhengyang Sect namin? May lugar ka ba ritong magsalita ng kung ano-ano? HMPH. HMPH.
Tumawa ka lang. Darating din ang araw na iiyak ka. Hindi ako naniniwalang sa lakas naming tatlo. Hindi pa rin namin mailigtas ang isang bata. Bumulong si Yeroxu. Hindi ko alam kung okay lang si senior brother. Pagkatapos ng laban, nagsiuwian na ang lahat. Teka, hindi ba't si Yechen iyon? Anak, kumusta na? Ang mga sect masters at martial uncles ay ginagamot pa rin si senior brother Leo. Sect master, martial uncle, si senior brother Leo, kumusta na siya? Nakaligtas na, pero ang kanyang cultivation ay nasira na. Dagdag pa ang panloob na sugat. Natatakot akong wala na siyang kaugnayan sa cultivation. Magpahinga na kayong lahat. Yue, sumama ka sa akin. Nakaupo si Yechen sa ilalim ng puno. Bumubuntong hininga. Master, si senior brother Liu Yi. Ano na ang lagay niya? Nakaligtas na, pero hindi na makakapag-cultivate. Sa labanan sa entablado, hindi maiiwasan ang masugatan. Pero ang basta na lang pagyurak ni Huayon sa dignidad ni senior brother. Hindi ko matitiis iyon. Ito ang mundo kung saan ang malakas ang iginagalang. Ano naman ang magagawa mo? Kaya nga, kailangan kong lumakas pa. Ang mga kahihiyang idinulot nila kay senior brother. Ibabalik ko sa kanila. Walang kulang. Walang labis. Pero hindi mo kayang talunin si Huayon. Lalo na ang mysterious spirit body. Kung hindi susubukan, paano malalaman? Si senior brother Leo, para sa karangalan ng sekta. Halos isinakripisyo na ang buhay. Ako, kahit lumaban ng ilang beses. Walang malaking bagay. Baka sakaling manalo, di ba? Alam kong hindi kita mapipigilan. Bukas, may semifinals pa. Magpahinga ka na ng maaga. Opo, Master. Hindi ako makakatulog ngayong gabi. Kailangan kong maging bihasa sa lahat ng secret arts na palihim kong natutunan sa paligsahan ngayon. Baka kailanganin ko ito sa hinaharap. Sa ilalim ng mundo, ang siyam kong clone na sumisipsip ng Great Earth Essence ay kailangan ding sumipsip ng mabuti. Napakaabala ko. Lumipad si Zuan Chen patungo sa Moon Gazing Pavilion. Palihim siyang sumilip sa silid ni Liu Yi. Natuklasan siya ni Yechen. Sino ang taong ito? Gitnang gabi, nakikinig sa usapan ng iba. Hindi katawang kaluluwa, pero nagagawang mawala ang katawan. Hindi simple ang taong ito. Lumipad si Zuan Chen patungo kay Yechen. Bata, nakikita mo ako. Sino ka? Isang human origin realm na tulad mo. Nagawang maging isa sa siyam na core disciples. Hindi talaga simple. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako taga Zhengyang sect. Kung gayon, sino ka talaga? Kung sasabihin kong ako ang tagapagtatag ng tatlong sekta, maniniwala ka ba?